kay Arnold Clavio, kay Igan, nagkaroon siya ng high blood at na-stroke siya kamakailan lang. So, maraming matututunan ng netizens kasi very common to, kaya paulit-ulit ako sinasabi, di ba, na tridor ang high blood, marami na stroke. Pero explain natin kung ano particular nangyari kay Igan, at para sa akin, maraming good news. Kahit na stroke siya, mukhang very mild at makaka-recover siya. Kumpara sa mga iba nakikita nating stroke na talagang baldado na, yung iba nga hindi na umaabot sa hospital. Kaya kasabi nga niya, parang miracle sa kanya. So, ang maganda kay Igan, nung nangyayari yung stroke, nasa ambulansya siya, nagbibideo siya, pinapakita niya. Ang payo nga niya sa netizens, i-check nyo ang blood pressure nyo. Diba? Check your blood pressure, tridor ang high blood. Umabot sa 220 over 120 ang blood pressure niya. Ayan. Tapos, ang nangyari kasi, galing siya atan, nag-golf siya . So, yan nga sinasabi ko, mainit ang panahon ngayon, kung mag-golf kayo sa hapon, bilad sa araw, nakaka-high blood yan. Tapos siya pa nagda-drive, wala siyang driver, siya nagda-drive. So, nung nagda-drive siya alas 7 ng gabi, pauwi, hindi na niya maramdaman yung paa niya. Yan ang problem . So, nung na-stroke, syempre, tinamaan yung pinaka-wiring na nagko-control sa kamay at paa. Minsan, pag tinamaan yung sa paa o sa kamay yung sa kanya, yung sa paa, hindi na niya maramdaman. Wala nang pakiramdam. So, hindi na niya alam kung may tutulak, parang tsamba-tsambahan na lang. At nung ma-check nga yung blood pressure niya, 220 over 120. Normally, hindi ganyan kataas ang blood pressure niya or ng ordinary tao pag walang stroke. Pero pag na-stroke na siya, let's say na-stroke na, dumugo na, nagre-react na yung katawan. Parang nagbabara, pipilitin ng katawan niya taas yung blood pressure. Yung blood sugar niya, diabetic din pala siya, 270, napakataas. At ang stroke, maraming klaseng stroke . May ischemic, explain ko, may hemorrhagic, may nagbara, may nagdugo. Yung sa kanya, nagdugo. Okay? So, sabi nga niya kahit feeling okay, pa-check nyo blood pressure nyo. At para sa kanya, miracle. Sa akin, ito, pakita natin, Doc Lisa. Ito yung stroke niya. Itong kulay puti na to nakita sa CT scan. Maliit na maliit lang. Swerte yan. Yung iba kasi talaga ganyan kalaki. Yung iba mas malaki pa. At pag lumaki yan, siguro ng mga ganito kalaki, parang kasing laki ng piso, inooperahan pa yan. Meron dyan na operahan. Tsaka yung malalaking stroke, pag nagdugo, pinipisa ito. Pinipisa itong ventricle. So sa kanya, maliit na maliit. So nung dumugo yan, mabuti, tumigil. So good news. So, get well soon kay Igan, sa mga netizens, positive comments lang. I'm sure marami ka pang purpose sa mundo kasi parang warning lang to. Actually, mawawala din yan. In a few months, mawawala yan. Tsaka maganda nga, yung iba na stroke, baldado na one side lagi nang hindi makalakad, naka-wheelchair. Pero yung sa'yo, baka full recovery pa to. Okay, so ano stroke signs? Ito ang common na stroke. Ischemic, nagbara. Pag nagbara, kulay itim yan. Ito, ischemic. Pag hemorrhagic, dumugo. Kita mo to, laki ng dugo. Sobra laki to. Ito, inoperahan yan. Bina-burr hole yan. Kita mo, ang dami ng dugo nito. Yung sa kanya, ang konti-konti lang. Mas madalas tong ischemic, 85%. Hemorrhagic, mas less. Ano mas malala? Actually, parehong malala, pero nasa laki pa rin. Kung ischemic man, sana maliit lang. Kung hemorrhagic, sana maliit lang. Gusto natin maliit lang ang tatamaan. So, nung dumugo, God's will, swerte, miracle, tumigil. Kasi kung di siya tumigil, palaki siya ng palaki. Diba? So, yan ang sinasabi, ischemic stroke, tsaka nagdudugo. Anong magagawa natin? I'm sure maraming magko-comment. Nakikita ko sa mga comments sasabihin nila, yung asawa ko na stroke, hindi na umabot sa ospital. Yung asawa ko na stroke, bedridden na lang. So, ganun talaga. So, ito pinaka-sign, fast. Sabi pa pala ni Igan, pagpunta niya sa gas station, nakita niya ngiwi yung mukha niya, nakangiwi.
Tapos pinilit pa niya mag-drive. Mabuti naka-drive pa siya hanggang sa ospital. So, face, tabingi, kamay or paa, mas mahina. Salita, slurred, nabubulol. Pero hindi lahat ganyan, ha. Lalo na kung maliit na stroke, minsan, manhid lang. May kilala ko na stroke, malakas, nagsasalita, manhid lang sa puwet, eh. Yun lang sabihin, napakaliit ng stroke. So, paano natin malalaman? Ang risk factor sa stroke, high blood at diabetes, parehong meron siya. Sa lalaki, basically yan ang symptoms. Mga face, mga weakness, mga speech, vision. Pero sa babae, ang stroke signs mas marami. Mas marami na yung babae pwedeng nanghihina lang, pwedeng nako-confuse lang, pwedeng fatigue lang, pwedeng nagsusukam. So, mas medyo iba-iba ang pakiramdam pag babae. Mas maraming nararamdaman. Pag lalaki, diretsong yun lang. Hindi mataas ang kamay. Ito, risk factors. Okay? Ito para sa lahat na. So, smoking, bawal talaga. Basta naninigarilyo, mas nagbabara. Gamot, wala naman talaga. Yung baka hindi naiinom yung gamot. High blood. Diba sinabi ko sa inyo, dapat less than 140/90. Pag 220/120, sobra taas yun. Sa lakas ng pressure, kaya pumutok. Kaya pumutok dun sa ulo. Alak, hindi rin maganda. Kasi alak, pinaparupok din niya yung maugat sa ulo. Heart disease, meron din ganyan. Atrial fibrillation, irregular heartbeat. High cholesterol, diabetes, obesity, at stress. Malaking bagay ang stress, nakikita ko. So, kung very stressful ang work mo, lalo na yung mga post-stroke patients, ina-advise ko lagi, bawasan ang trabaho. Kung 10 ang shows, di bawasan. Kung 10 ang iniisip, bawasan. Kung yung oras, 8 hours a day, bawasan muna. Hanggang full recovery. Kasi yung stress ang nagpapa-high blood, eh. Stress ang nagpapataas ng blood sugar, eh. Mental stress yan usually. Tapos sinasabi nga pa, nagkakaedad, kahit gusto natin mag-exercise, wag na sa init ng araw, lalo na yung open air. Dapat doon na sa malamig, baka sa gym lang o yung sa malamig na, walking na lang. Mas okay, walking na lang. Okay? So, yan talaga number 1 risk factor, high blood. Okay? Sa mga may high blood, di ba, meron tayong maintenance, yung mga amlodipine at iba pa. Tingnan nyo to, pag na-control ang high blood nyo, dagdag 5 years sa life expectancy. Kung ang haba ng buhay ng tao, dapat 80 years old, magiging 85. Sa babae, plus 6 years pag na-control. Okay? High blood lang, mabababa sa 120/80, mas maganda na. Marireverse, high blood, smoking, diabetes, irregular heartbeat. High cholesterol, pwede rin magbara, pero medyo matagal pa to, eh. Yung kumakain ng matataba. Obesity siguro. Pag laging overweight, mas na-stroke. Heavy drinking, delikado, ah. Heavy drinking, baka mabangga. Dumudugo rin sa ulo. So, ano tips natin? Paano gagawin? Siyempre, magpapapayat sa pagkain. Hindi na pwede sobra alat. Kasi pag sobra alat, yung mga fast food, maalat, ma-high blood ka lalo. Pampababa ng blood pressure, bawas alat, bawas matataba, at may maintenance. Kailangan ito, obesity. Manage diabetes, masyado mataas ang 270 na blood sugar. Dapat ang blood sugar mo hanggang maximum. Yung post-meals, after eating, mga 140, 160. Sa umaga, dapat 100, 120 lang. Kung diabeto, exercise, regular weight kasi pwede ma-stroke. Ito po. Eat healthy, manage diabetes. Ayan. Ito naman, recovery after a stroke. Very important to. Usually, pag na-stroke yung tao, lalo na kung malaki yung stroke, marami na di-depress. Parang 50% na di-depress. Pero kung konting-konti lang ang stroke mo, pwede pa rin ma-depress kasi baka hindi mo na magawa yung dati mong ginagawa, baka hindi mo maakyat to, o kailangan may alalay ka pa maglakad. So, ang importante po ito, pag na-stroke, first 6 months, yun ang highest recovery.
Ibig sabihin, pag yan, hindi mo magalaw kamay at pa, yung first 6 months after a stroke, doon pinaka-malaki ang recovery. Mas pwedeng gumalaw yung paa, mas pwedeng maging normal. First 6 months. Pero pag lumampas na 1 year, 2 years, hindi nag-physical therapy, hinayaan lang sa bahay yung na-stroke na kamag-anak nyo, mahirap na makarecover. Pag after 1 year, mahirap na. Kaya, mas maaga, within 6 months, mas maganda. Ano, therapy. Huwag madidepress, huwag magalit sa sarili na bakit ako na-stroke, ano nangyari. Ano po yun pwede naman tingnan as positive, magbabagong buhay. At usually, pag alam mo na may stroke, maingat ka na sa gamot mo. Alam mo na So, usually, pag mag-iingat ka, hindi na mauulit Pwedeng hindi na maulit yung stroke, pwedeng mas sumaba pa nga ang buhay, pwedeng ang blessing in disguise pa yan. Exercise tips, syempre, kailangan may therapies, yung mga walking, strength training, trunk rotation, tsaka syempre, unti-unti after a stroke, malamang after 2 weeks, 1 month, unti-unti. Pag inom ng tubig, dapat maingat din. Minsan, yung iba, hindi rin makalulon Humihina din yung muscle na baka ma-choke. Ito naman, yung medyo malalang stroke, yung talagang napaparalyze, may problema sila sa hindi na ma-bend, yung tumitigas na spastic. May pain, tsaka maraming depressed, tsaka hindi na isip. Dapat isip pa rin ng isip. May mga pagbabago minsan sa ugali. Pag na-stroke, usually, minsan lang. Pero kung maliit ang stroke, wala naman pagbabago sa ugali. Pero kung malaki ang stroke, mayroon konting pagbabago, yung mas mainitin ulo, mas marami nasasabi minsan na mali. Kasi minsan, may baga sa computer, may nasira konti O, di ba? May maliit na sira Pero usually naman, yung nasirang part na yon makaka-recover naman yung ibang parts ng brain. So, ginagamit pa rin yung utak. Okay, ginagamit. So, yung mga kamag-anak, alalay lang kasi first 6 months to 1 year, marami na di-depress after a stroke. So, cognitive decline, brain function, laling gagamitin. Regular medicines, regular follow-up, dapat magpapayat, healthy lang kinakain, speech therapy, occupational therapy. Okay? So, saan po nakatulong to? Especially isang artista, pag na kilalang tao, pag na-stroke, marami nag-iingat. Baka libo-libo magpapacheck ng BP. Libo-libo mag-iingat sa maintenance. So, in a way, marami rin tayong masisave na buhay. Yan pong purpose ng ating video. Ingat po palagi.